mga ka-IT, welcome back to my YouTube channel. Ako po ay si Billy Rosso, nag-iisang taong gubat. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung aming simpleng gardening as a hobby. Wala po kaming mga tinatawag nito na talagang kailangan namin gawin to perfectly. Kasi yung summer namin dito is tinatawag na ipabaka. So 50-50. Kagaya this year, 2025, yung summer namin dito is changeable. More rains than sunny days. Tapos malamig. Tingnan nyo naman ako. Today is June 26. Meron pang jacket kasi nasa below 20 degrees lang kami. I-share ko sa inyo yung kasiyahan ko dito. Tingnan nyo, yun naman yan. Ito po yung the last video ko. Hindi pa siya namumukatkan. Ngayon, Bisaya ako dun. Ngayon, magtagalog na ako mga IT para maintindihan nyo. Yung white peony ko, magti 3 years old yan. Ngayon lang namumulaklak. Kasi sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? Nilagyan ko ng sand. So ngayon, tumubo ng mais. So gusto niya ng may sand. Ito naman, by the way, ito ay mabango. Mabango po siya. Iba yung amoy niya sa pink. Ito naman yung isang uri ng peony. Wala siyang amoy. Medyo mabaho siya. Mabahong amoy. So, hindi kagaya sa yan. Lahat yan mabango. Parang nagpe-perfume ka. Tingnan nyo, naman. May na naman, airplane. Every 5 minutes or less than 5 minutes, airplane na naman. Nako, pinapadaan ko muna yung eroplano kasi ang ingay. Mas malakas yung boses ng utot ni eroplano kaysa bibig ko. Ayan, 2 days lang this week na medyo maaraw. Pero biglang nagsusulputan na, dumadami. I'm so grateful. Blessing ni Lord. Parang hindi naman perfect yung garden namin, but this is like a paradise para sa akin. Kasi long winter kami, long darkness. So yung summer namin medyo maulan, hindi po masaya sa puso kahit hindi natin control yung weather. Pero we still praying for sunny days kasi namimiss ko yung warm, namimiss ko yung sun, vitamin D. Alam naman, mahirap dito pag nasa north ka. Oo. Pero kami nasa South Finland, by the way. Minsan nasabi ko North Finland. Actually, we are in the north but not in North Finland, but we are in the south side of Finland. Ayan. Ito naman mga potato ko. First time ko na ginawa kong parang ubi ba. Kinat ko by 4 ang isang potato. Kasi pag bumili ka ng 1 kilo, maximum 2 kilo yung mga may ugat na. Ang mahal. Tapos konti lang naman yung taniman ko. So, I experiment. Tapos pwede pala yung potato at saka beans. Yan sila, friendship yan sila. So, they are helping each other for nourishment sa soil. So, tinaniman ko. I try. Hindi lahat tumubo, pero nandyan. Late na yan. Mga less than a week tinanim ko. At saka meron na namang plain. Maliit lang siya. Medyo malayo. So, hindi masyadong malakas yung utot niya. Nandun. Ang daming bakasyonista ngayon. Oo. Ito namang isang plat. Ito are parsley at saka mga onions. Tapos may garlic. Minimix ko na lang. Alam mo naman, ito tapos yan mga seedlings. Sabi ko, ay hindi na, 3 years lang yung parsley ko. Parang 3 lang yung lumaki. Pero yung seeds pala niya, nandun ang daming seedlings. Pero tingnan nyo naman, ang bagal tumubo dahil sa ulan. Wala masyadong araw. Ito naman yung mga gooseberries namin. Medyo as in lumalaki sila kasi gusto nilang ulan. So maraming bunga, berries. Black currant po to, black currant. Pero hindi pa siya black kasi hindi pa naman siya hinog. So, it takes a month pa bago to ma-harvest. Marami po sa garden. Sinong gusto, pwede lang kayo magpunta dito. Anyway, namimigay po kami kasi hindi namin kayang kainin. They are just growing and giving us plenty of berries. Hindi naman namin kayang kainin yan. So, why not
Hindi namin pamimigay, pero kayo mag-harvest. O, yan lang. Oo. Tapos yung mga ibon din, of course, masaya yung ibon. Ito naman is, yes, itong tatlong puno ng black currants. Tapos sa kabila, this is white currant. Talagang ito ang pinakamaasim. White lang talaga siya pag mahihinog. Tapos yung dito naman, gooseberries. Parang karamba, yung balimbing ba sa Bisaya. Medyo maliit na klase yan, pero doon sa kabila, malaki. Gooseberries. Carbiaiset in Finnish. Masarap yan. Yan ang gusto ko kasi parang balimbing nga eh. Tingnan mo yung mga sibuyas ko. Siguro sa sowel. So I plan next year I will change the sowel kasi hindi siya healthy. Parang sa Bisaya gipaitan sa yuta. Gipaitan sa yuta. Itong isa healthy. Kasi yung soil na binili ko, minimix ko yung dalawang klaseng soil, parang pang Ravinto at saka So, ayan. Depende kasi naghahantay ako ng medyo mura yung bintahan ng lupa sa tindahan. Kasi minsan mahal eh. Alam mo naman dito, walang mura po sa Finland. Babayaran mo euro. Ayan. Sabi pa naman ito is silver onions. So, dapat lumalaki. Pero tinanim ko medyo malalim eh. Ayan Yan. So, hopefully lumalaki sila. Ito naman yung mga chives. So, ito hindi mo masyadong kailangang alagaan. Every year talaga yan tutubo at dadami. Nilagay ko sa every side. Tapos yan sila, nag-attract ng mga bees, bubuyog, mga bugs, ganon. Tapos yung mga snails naman ayaw nila. Oo. Yan. Yan lang ang masishare ko, di ba? Simpleng kaligayahan lang po, di ba? Mix lang po kami, may tanim, wala kaming plano talaga. Kasi nung nag-start kami 15 years ago, actually walang plano, hindi ganito yung mukha. Ako na yung nagko-cultivate masyado kasi since pa bata, mahilig kami magtanim kahit walang lupa. Mga flowers na ito, as in dumadami sila, hopefully hindi sila invaders. Kasi yung lupini, isang klaseng bulaklak sa Finland. Wala na dito sa garden kasi pinatanggal sa Finland. Maganda to sa mga bees. Dami yung bees tapos lagi yung parang sabi nila, coronavirus daw. Parang, kasi yung mukha niya. Tinanim ko yan kasi mas maganda siya. Aside from yung mga grass lang na mga tumutubo, buti pa bulaklak. Kasi yung bees, lagi namang bumibisita dito. Nasaan ba yun, Omi? May bees. Bee pala kasi isa lang. Whole summer talaga yan mamumulaklak. Ito naman yung red currant namin. Medyo sensitive kasi laging dinadaanan namin dito. Ayaw nila na laging dinadaanan. Sensitive. Kaya ganun ang nangyayari. Pero sa soil din may mga uod na tumitira yung kumakain din sa ugat nila. Marami dito sa lupa ng Finland. Sa lupain nila. Ayan. Ito naman yung ibang kasama ng string beans, medyo pale yellow. Alam nyo bakit? Sila nag-traffic yung space ba? Kulang. Pero may naman, so wala akong time ngayon kasi mag-work na ko bukas. But if I have time, I will plan to take some of this. Medyo may bulaklak na Kailangan ko pa siyang lagyan ng pangpakatay. Yung saan siya magka-climb. Tapos anyway, yung mga ganito din, friendship yan sila so walang problema. Kasi chine-check ko, binabasa ko, nag-research din ako. Ay, yung mga compatible plants na pwede itanim na they can benefit both. Oo. Ay, English yun. Raparpere. Hindi lahat ng mga foreigners may gusto niya. Lalo pang hindi kayo galing sa Europe. So, hindi to kabisado. Pero sa amin, gustong-gusto namin. Gusto ng anak ko yung rubber pie. Kumakain nga kami kanina kasi gumagawa yung mister ko ng rubber pie. Oo. Sana hindi nakawin yung bisikleta ko. Nandun sa pinakamalayo. Doon. Ako eh. Doon ko na lang nilagay yung bike ko.
Hindi ko na dinala dito sa sa garden. Yung picnic area namin sa garden, nilagyan namin ng sahig para medyo masagana, para enjoyable naman yung gardening namin. Ito yung pinaka-favorite place ng aking asawa at sa buong pamilya. Dito kami nag-barbecue. At yung binili naming payong, ito yung stand. Yan. Oo. Yan, toolbox namin. Gawa namin ni Mister. Oo. Basta masipag lang. Hindi na kailangan bumili pa, di ba? Pero yun na nga, daming lamok ngayon kasi hindi mainit. Daming lamok sa Finland yan, ang mga vampire sa Finland, yung mga lamok. Oo, daming lamok talaga dito, lalo na sa North Finland. Ang lamok doon malaki. Giant, oh. Hindi ubos din yung dugo mo. Yan mo naman yung strawberry namin. Hindi ko talaga inalagaan this year. Kasi wala akong masyadong time. Alam naman, limited yung oras natin. Hindi naman ibig sabihin pag lagi kami sa garden, focus lang ako sa hindi ko kaya. Pero at least maraming bunga. Nilagyan namin ng ganyan for the purpose na hindi lahat ko kainin ng ibon pag walang net. So kanina nakakuha ako ng mga 5 siguro. Marami pa dito eh. Kinain ko na. Pero mas masarap siya pag dry. Yung hindi babasa yung strawberry kainin mo. Yan meron pa doon pero maliit. Iba-iba yung klase ng strawberry naming na-mix na tinanim eh. Merong medyo masarap siya, matamis talaga. Meron namang medyo maasim-asim. Parang tinatawag itong polka, yung mga maliliit yung bunga. Pero pinakamatamis. Ito naman ay iba-iba. Tapos labasan na sila. Oo, mabilis lang naman to itanim eh. Basta masipag ka lang. Meron doon hindi pa masyadong hinog. Yung one side lang mahinog. So hopefully, pag minsan makapasok yung ibon, kawawa, hindi na makalabas, ay patay. Pag meron naman, palabasin lang namin yan yan. Kita nyo ba? Ay, lamok. May lamok din. Yan Pero sa news this year, hindi daw masyadong matamis yung strawberry ngayon dahil sa masyadong maulan, kunti lang yung araw. Wala tayong choice eh. Minsan talaga ganun ang summer sa Finland. Meron na naman dalawa. So kunin natin. Kainin natin to. Yung strawberry po sa Finland, hindi gaano kalaki. Pero matamis sila. Hindi kagaya sa iba. Yung minsan bintan sa tindahan galing Spain. Ang lalaki. Ang lulusog. Pero pagkainin mo maasim, walang tamis. Tapon sa malayo para hindi pupunta yung ibon dito. Ayan. Magtanib lang. Maraming makakain. Ito yung red currant namin ng dalawang tinatransfer namin last autumn. Kaya nag-a-adjust. Tingnan nyo naman kawawa. Hindi pa kasi nakaugat ng maayos. Pero okay lang yan. Next year, by next year, magigising din yan. Parang, ewan ko, buhay pa ba yan? Mga daisies, bilis lang yan. Ito naman, very invader itong yellow flowers. Dumadami kahit putulan mo. Yan tingnan mo. Pero end of summer, daming bulaklak yan, yellow. Pero marami ding pungki. Ano bang tawag ng pungki? Basta alam nyo, yung parang kuto ng aso. Meron na naman akong nakitang strawberry. Ay, kinain na Naunahan tayo sa frog or sa... Hindi pa siya masyadong hinog Kulang pa sa hinog. Sige lang, pag gusto ng ibong kumain, okay lang. Sharing sana yung alugbati na alugbati. Pero ibang alugbati na bili ko yung spinach. Pero okay lang. Yung ordinary spinach. Alugbati is spinach. Ito naman yung zucchini. Medyo lumaki na sila kasi nakalagay sa plastic house.
So medyo yung temperature na mag-warm siya. So yun. Kasi pag sa labas yan, ay nako, lalamigin. Dalawang susini. Hopefully, I try today kasi minsan hindi talaga siya magkabunga sa garden namin. Dahil sa kulang sa summer. Ganun talaga. Wala tayong choice. Mga bulaklak at mga damo nandyan. Yung apple tree namin, bagong tanim, last autumn din. Parang nanghihina siya, may uod. Kasi yung kahoy doon, maraming uod. May isa na namatay. May kahoy na kinakain talaga ng uod. Yun naman, ecosystem. Talagang pagkain sila sa uod. Pero yung uod, lumilipat din. Kaya minsan, tingnan mo. Yan, hopefully, it can survive. Masarap na apple pa naman to. Gala. I think so. Common dito, meron akong mga boxes ha. Hindi box of gold yan. Box ng tanim. Pakita ko sa inyo kung anong laman. Yan, kamuti. May susini. Klase-klase. May spinach. May spring onions. May ants. Iwan ko yung ants. Nagkagusto dito sa garden namin. Yan, isa yan silang mga pisti sa Dalhan ko yan ng brewed coffee at saka chili. Baka aalis yan. Tsaka ito naman ay cauliflower. Sana may flower na darating kasi kinakabiran ko kasi pag hindi ko kainin ng uod. May coriander at saka dill. Yung dill ko, yung bili namin sa tindahan, sabi ko, itry ko itanong doon kasi sayang naman. Hindi, medyo gumising na. Dalawang cauliflower. Ganyan lang talaga yan. So, itong mga tanim namin, yan, cauliflower, hopefully magkaroon ng bunga. Excited ako. Hobby ito, pero pag may bunga, di ba masaya? Wala namang masama pag magtanim. Nagbibigay kasiyahan sa puso. At least, pag mga pagod ako, ito yung therapy ko. Yung therapy ko dito, hindi ibig sabihin na nakaupo. Nagtatrabaho ako, nag-gardening. Ganito, tingnan yung mga kamay, Wala tayong kagandahang kamay. Buti pa yung mga walang trabaho, maganda yung kamay. Pero, trabaho, kayod, si IT, working, at the same time, at day off, nagtatrabaho ako sa garden as a therapy. Diba? Pero okay lang yan. Importante, yung puso natin masaya. Diba, mga IT? Ito naman, hoopsies. Dito ako. Ganyan talaga ang buhay. Ito po ay grapes. Nandun sa labas yung puno. Inaalagaan namin ngayon. Kaya siya, maraming bunga. Sana meron, pero we'll see kung may summer talaga tayong darating pa. Hanggang August or extend to September. Masaya. Yan mga bulaklak namin. Corona flowers, as in dumadami dito. Mas okay yan kaysa mga grass. Ang daming grass namin dito Kaya ayan. Ganun talaga. Grapes. Iba-iba yung tinanim namin dito. Wala kami plan na buy set. Ganun. Kasi this is an allotment garden. Rental. Ang daming lamok. Rental po at saka hindi natin alam. Kasi yung contract namin every 3 years. So hopefully it will continue. Meron namang good news na narinig ko na possible it will continue. Pag may buhay pa tayo, then we will continue until old, until retirement. Mas okay yung ganito kasi small space. Limited siya pero at least limited para hindi yung mag-over imagination tayo for planning whatsoever kasi mas malaki din yung responsibility mo. Dito is ganito lang yung responsibility. Maglinis ka lang, itatapon yung kailangan tapunin, magtanim, mag-relax. Walang magpa-pressure sa iyo na kailangan perfect yung garden mo, kailangan walang mga grasses na tumutubo kasi nag-relax kami dito, nag-barbecue, nagre-relax talaga. Parang therapy, matutulog din kami. Mag-nap time, hindi matutulog sa gabi. Nap time, di ba? Tapos maganda para sa mga mata natin, mga nanay. Kahit tumatanda tayo, ang importante isip natin, masaya. Yan ang grapes Yan may konting mga maliit na bunga. Kasi ang grapes pala, mas magkaroon siya ng bunga pag maka-climb. Few years ago, kasi hindi kami yung tunay na may-ari nito, yung kasama namin, kaibigan namin. Pero umalis siya, so kami na yung may-ari. Kahit siya yung nagtanim,
Pero naging labas siya. Actually, part niya yan yung nirintahan namin. Pero dahil sa maraming mga ganyan, oh, chichiburichi, hindi na namin, ginilagyan na namin ng fence. Pero nilagyan ko ng, ano ito, fence, yung ganito ba. Ngayon, kasi nakag-climb na siya, napansin ko na the more climbing, the more grapes coming. Yan, oh. Marami, oh. Oh. Pero depende lang sa summer natin, eh. Depende sa summer. Nandun, oh. Yan naman ay sa mga kapitbahay namin, iba-iba kasi. Yan, Indian. So, tingnan mo yung tinanim nila. Iba din ang gusto nila. Yun, mga salad. Oh. Gusto nila. Dati yung mayari niyan, ang ganda ng dating garden yan. Kaso, umalis na, retired na siya. Uy, may dill doon, oh. Dami. Maganda. Oh, yung dill na yan, it means, may ibang klase kasi yung dill, eh. Yung one time lang yan for few years or many years tutubo. Yan, oh. Makulimlim, pero okay lang. Kasi tahimik. Nakapag-shoot si IT. Nakapag-shoot si IT sa aming munting hardin. May aeroplano na naman. Oh, disturbo. Saka may tanim din ako bulaklak, oh. Diyan ko na lang sa box nilagay kasi ang ingay naman ng aeroplanong to. Ay. Kasi pag laging ilagay mo sa labas, pag may ginagawa si mister, mapuputol. Puputulin din niya, di para safe. Yan din, oh. Ang tawag nito, ano to pa rin na, so babalik din to, tutubo uli next year. BNN na. Ano bang tawag nito? Ay, hindi ko naalala. Basta meron, no? Tingnan nyo na, basahin nyo na. Wala akong eyeglasses, hindi ko mabasa. Scabiose. Ano ba ta? Basta hindi ko mabasa. Wala akong salamin. Matanda na yung mata ni Lola. IT pala. Yan. Yung kamatis ko with oregano, nag-mix. Actually, hindi ko inalagaan to. Tinanim ko lang yung bigay ng kasama ko sa trabaho na tomato. Medyo yellow. So, it means to say, hindi nila gusto yung soil. Kasi yung soil nito at saka yung soil doon, pareho. Kaya next year, hindi ko magawa ngayon. Next autumn, ang plan ko nito, tanggalin ko, lagyan ko ng mga carton sa ilalim. Bago lagyan ko ng cloth. Kasi trial and error, kahit pinilagyan ko ng cloth, tingnan naman, yung mga extra, tumubo pa rin. So, ang gagawin ko, lagyan ko ng mga carton boxes sa ilalim, parang banig, parang mat. Tapos bago yung cloth. Para hindi talaga mag-grow yung mga walang kwentang grass. Tapos, palitan ko ng lupa yan. Oo. Ang bango. Sampagita po to sa atin. Yasmin. Diba may iba-ibang klase sa atin is sampagita. Ito naman dito, ang tinatawag is jasmine. Yasmin, eh. Oh, yan. Pero iba sa atin na hindi nagbubush lang siya. Parang bush tree. Ito, bush naman pero mas malaki. Ewan ko. But mabango po siya. Sampagita talaga. Ibang klase ng sampagita. Kasi ang sampagita is yasmin. Pwede jasmine. Pwede nyo yung i-research. They are a family of jasmine flowers. So, marami. Yan, oh. Parang roses din, diba? Yung roses ko dati, nagtanim lang ko lang ilang beses dito. Kinakain siya ng uod. So, parang hindi makasurvive yung roses dito sa garden. Pero, ang peony ko, as in, yan lang talaga ang pambato ko sa garden namin. Yung peony ko. Kasiyahan ni IT, diba? Yan lang ang kasiyahan ko, eh, diba? Ang sarap tumawa at yan lang, para akong baliw. Sabihin, baliw ako, but I'm so grateful. Thank you, Lord. Kasiyahan. Hindi mo na kailangan bilhin sa tindahan. Diyan lang. At medyo ayaw kong putulan, eh. Nagtanggal ako ng 3 bulaklak. Pero sabi ko, ay wag. Parang feel ko, parang nasasaktan ako para sa bulaklak ko. Kasi dinala ko sa bahay. Sabi ko, I rather like to see them here in the garden. O diba?
Salamat sa panunood mga ka-IT, mga kababayan, mga kapitbahay at hindi kapitbahay. Sana nagustuhan nyo yung story ko sa aming munting gardening. Simpleng buhay ay masayang tunay. Ako po si Billy Russo, taong gubat. Feel Look at to. Si Dear Rabbit nakabantay sa garden. Hindi para bantayan yon yung mga tanim, kundi bantayan kung may tao ba wala para kakain. Ganyan, kaya sa amin may fence. Kasi pag wala, ubusin nila. So, yan, rhubarb. Tanim ng mga kapitbahay ito. Parang wala ng kapitbahay dito. Naging wild na yung tanim. Yan ang gusto ko. Ito. Iwan ko sa kapitbahay pa to. Pwede ilagay sa bahay. Pero sa ngayon, wag muna akong magdala. Yan. Daming grass oh. Yan, nandiyan pa ang bisikleta ko.